We came here to celebrate Jesus. Kung birthday ko, ganyan ang sasarado ko na perfect ko. Wala na, patayin ko na yung uling ko sa litsyon. Umuwi na lang sila. We are celebrating now Christmas. Pwede po yung mga tingalain po na natin. Favorite ko. Okay, so we just want to greet you a blessed Christmas this morning of our family, to the Fossil family. And my prayer is that hindi po tayo alis dito. Kung paano po tayo greet ngayon, pag-alis po natin. And we are full of hope. Amen? And that we will hope na si Ganilyo. Hope from the Lord Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords, the one and only true God. And every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father in heaven. So let us welcome the Lord Jesus Christ. Amen. Pwede mo ba tayo tumayo? We will just pray. And after our prayer, can we please greet from the bottom of our heart the Lord Jesus Christ, at taas po natin kamay po natin. Amen. After I say amen. Pwede po ba yun? Amen. Merry Christmas, Lord. I love you. Our Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for bringing your Son, Jesus Christ, dito po sa aming Panginoon. Upang ang bawat isa po sa aming Panginoon, God, Lord, ay magkaroon ng pag-asa, Panginoon. Lord, nararamdaman ko rito, Panginoon. Many, O God, of our brethren here, Panginoon, ay may pinagdadaanan, Panginoon. Subalit, Lord God, narito po ang ilingkod, pinadala mo rito, upang, Panginoon, magkakibigay sa kanila na ikaw po ang aming pag-asa. Na hindi na po sila dapat malungkot, Panginoon. Because, Lord God, ito pinangako mo, Panginoon. At yun po ang iyong pangako, Panginoon, o God, Lord, na hindi mo papalik. Hindi ito pangako ng politiko. Ito po ay pangako ng lumalang ng langit at ng lupa at lahat ng mga bagay dito. At sa bawat isa po sa amin, Panginoon, Lord, salamat po. Anoint mo po ako with the double portion of your anointing, Panginoon. Fill me with your Holy Spirit so that, Lord God, I will be able to convey, Panginoon, your message this morning with great joy and love and power and authority, Panginoon. They will never be the same again, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Tanggalin niyo po, Panginoon, Lord, anumang mga kagulubihanan sa mga kapatiran mo dito, Panginoon. Upang may maramang, Panginoon, sila na po magkakaroon ng tunay na pag-asa, Panginoon. Salamat po, Lord God, maraming sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Can we greet Jesus from the bottom of our heart? Jesus. Jesus. Merry Christmas. Merry Christmas. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Hallelujah. Yun lang naman po hinihingi ng Panginoon eh. Diba? Ang Panginoon namatay po sa kasalanan ko, kasalanan mo sa libutan. At lahat ng mga hinihiling po natin, inibigay niya sa kanyang mga anak. Amen po ba? Amen. I am already 75 years old na kapatid, kaya subok ka ng Panginoon. Marami na kami pinagdaanan. No?
Kaya po, sa umaga nito, Panginoon, napakaganda po, mga kapatid, napakaganda po ang kanyang mensahe. As we commemorate the birth of Jesus Christ, entitled Jesus is our hope. Ang Panginoon natin siyang pag-asa. Hindi po yung ating mga politiko mga kapatid. Amen? Amen. Okay. Ano yung mga kapatid? Hindi nilid sa kalamanan ng lahat ng mga tao po rito sa ating bansa. No? And even elsewhere, wala pong inaasa kundi ang pag-asa. No? Ang pag-asa na kinabukasan, pag-isip mo, ano kaya ang mapapalakot ng araw nito? Yung aking po mga pinapanalangin na matagal na ay nandiyan na. Dadalhin na nilala mo. No? O whatever na inaasahan niyo po mga kapatid. No? Wala po, no? Napakalungkot po, especially yung mga mahihirap po natin mga kababayan, mga kapatid. No? Sa North, sa South, yung mga biktima po ng mga malalakas na ulos. Mga hanggang ngayon, binabaha. Hindi pa tapos niya, nandiyan yung landslide, nandiyan yung volcanic eruption, nandiyan yung sunog, hindi, may lahat na kalamidad, no? Paano bang pinagbagsakan na naman? You know, maraming pag-asa. Yan yung marami po nakikita po natin sa ating kapaligiran. Kamukha po ng pandemic, wala pong sa panaginip po natin na may kukumpara po natin yung COVID-19 na yun for how many years mga kapatid, tumigil ang mundo. Walang kumikilos. Pero alam nyo, sa isang lugar sa 36 Mayon Street, mayroong itinatayong pangako ang Panginoon. Meron na gumagawa po dito sa atin. Amen? Why? Because may pag-asa po tayo. Amen? As several years back, sabi ng Panginoon, nakakawa na ko sa inyo. Kada baha, binabaha kayo dito. Birthday ko, imagine. No? Sunday, no? Baha. Nagsaservice mo na sa ano. At ang guest ko natin noon, yung si Dr. Mel, nakaputi. Nakaputi po siya. No? Nung nakita po na tuloy pa rin na service, wala po siyang nagawa kundi discuss yung kanya. Pagkaroon. Ito, service. Mga anak, naawa na ako sa inyo. Now, begin to relocate, build, and expand. Amen? Kaya po yung pag-asa natin ngayon, mga kapatid, yung mga nag-uutusan COVID sa buong mundo na nalalaman ko sa mga news, walang gumagawa ko din dito po. Merong nag-full blast. Nakabenta pa ngayon. Kaya lalagay po natin sa ating po annals of record dito. Nalagyan. Kakaroon tayo ng library para yung ating mga sumusunod ng mga generation. Malalaman po nila, wow! 3-4 na taon, hindi kumigil sa mundo, pero doon. Ito masali na ito na inuwalan ng aking lolo. Ay ginagawa na po lang. Isn't that touching mga kapatid? No? Nadaman niyo ba yung pag-asa natin sa Panginoon? Oo. Kasi Brother Elso lang nakadama. Ano ko sa inyo? Okay. So, libo-libo po ang mga tinatamaan ng pandemic, mga kapatid. Ang masama po nun, pagka tinamaan
pandemic, no? Hospital ka. Paglabas doon, mga kapatid, hindi na yung katawan na pumasok doon. Abo na. Abo. E paano? Ayaw na mahawa ang mga kapaligiran. Subalit sa atin, hindi po naman tayo perfecto. May mga tinamaan din. Sister Des, 2 beses tinamaan. No? Na-disgrasya pa sa magagawang mapagkawang-gawa. Pero ayan, tumayo ka Sister Des. We will give glory to God. Right? Because may pag-asa po siya ng kapatid, gabi-gabi po nananalangin ang ministry team. Hindi lamang sa amin. Sa buong Posit at buong Pilipinas and outside. Kaya po mayroong pag-asa po yung may mga sakit. Amen. Ganyan po mabuti ang Panginoon, mga kapatid. No? So, dito po sa atin, no, maraming mga walang trabaho because of that. No? Mataas ang presyo ng bilihin at serbisyo. Ang muli pinaghahawakan na natin ang pag-asa ay si Yesu Cristo. Sino mag-akala, no, mga kapatid, nakala natin 2025 gaganda na ang dating economy. Away, yung mga ginawa mga budget, mga kapatid, no, tinagdala ng mga kawawa po natin, mga Department of Education, ng budget, pati PhilHealth, no? At kung saan dapat po tayo ay lumago ang ating kalaman, ang ating health ay magkaroon ng patuloy na benepisyo. At saan napunta yun? Mga several billions. No? Your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine. So para sa atin, we can only lean on hope, which is hope in the Lord Jesus Christ and nothing else. Pag-asa na lamang ang ating pinangahawakan. Kung wala tayong pag-asa, ano ba ang dahilan ng pagmabuhay? Ito ang madalas natin naririnig sa maraming ating kababayan, kapatid. Hope, therefore, is our only certainty. It is the confidence, assurance that God will keep His promises. It is the promise that God gave to Abraham through Isaac in Genesis 21:12. God made Abraham the father of many nations. Imagine 14 generations from Abraham to David, and 14 generations from David to our Messiah, the Lord Jesus Christ, ang ating pag-asa. So, yan po ang pangako ng Panginoon. Tinutupad niya. At yun po ang ating inaasahan. Whatever promises na binigay ko sa atin, no? If we obey, if we listen, God shall see it through. Amen po ba? So, in Genesis 22, God commands Abraham to sacrifice Isaac. Doon po naman natin yun. No? Abraham was confident in the promise of God. He knew that both of them would return. And he knew that what God had promised he would do. Otherwise, he would not be the father of many nations. Ngayon, ang God, sabi kay Abraham, kay Sarah, about this time of the year, you will have a child. No?
Okay, si Sarah, natawa. Natawa. Itong edad ko na to, wala na ako, hindi na ako dinadatnan pagkatapos pagkakaanak ko. Sabi ng angel, Sarah, ba't ka tumawa? Huh? Hindi ko ako tumawa, naglay pa si Sarah. You know, and behold, the following year, lumabas ko si Isaac. Maglabas ni Isaac, he was a very adorable baby, like baby Pia. Ano si baby Pia? Yan ha. Yung po laruan namin. Kasi kita na sa Zoom ng family ko. Nakita, Pia. Nag-iulit si Isaac ganun din. Kasi firstborn na nila Abraham. E nung lumakalaki na yung bata, tinawag siya na ialay daw, ialay. Binigyan mo kami, Lord, ng ano, anak, tapos sabi mo, we will make you a father of many nations. Pagkatapos, kukunin mo rin, iaalay namin. Meron po ba kayo nabasa gano'n sa Genesis? Meron po ba? Wala po. Wala. Di po ba? Because they are hoping on the God of hope that both of them will return. No? At yung naalay paramaw ni Isaac, ay si Abraham, si Isaac, no? On the side of the other mountain, sa kabilang bundok na yan, pinadala ng Panginoon yung ram, malayo. No? Tapos nung papatay na gano'n ni Abraham sa Isaac, sabi ng angel, stop, Abraham! No? Nakita na ng Diyos ang iyong obedience, and He made that as righteousness sa iyo. No? Kalagan mo yan at yung ialay mo, yung ram na yun. At doon mo nagsimula yung Jehovah what? Jehovah what? It starts with letter J. Jehovah Jireh. Di ba? God shall provide. No? Bibis kaya anak niya, ang ipoprovide na iaalay, God provided a ram. Amen po ba? Pagka ganyan po ang ano po natin sa Panginoon, no? Jehovah Jireh ay ewan ko kung aakit yung regalo natin dito mamaya. Masasabi ko lang, nagsimula yung Jehovah Jireh eh. Paano bang it doesn't sit on me? Di ba ba pag nag-pray na tayo, Lord, wala po akong pambayad ng matrikula, ano pa? Pambayad sa bahay, ano pa? Bahala na po kayo kung ano gusto yung hingay sa Panginoon. Di ba? Because of the promise of Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider. No. You are more than enough for me. And because kinaluwag mo yan ang promise ng Panginoon, whatever you ask for in prayer, believing, you shall receive it. Kaya siguro mga kapatid, no, wala kayong natatanggap, malungkot ang marami sa inyo because you did not, you have not asked. Di ba sa Bible po yun eh? Amen? Matuto po tayo mag-pray. Matuto po tayo humingi. Di mo ba? Oh, naalala ko nung malilit kami ganyan, no? Dalawa pa lang kami ng kuya ko eh. Pag Pasko, no? Ngayon gusto namin na pamasko, nandun na, nakapatid. No? Tapos, pagka New Year, uso na yung
yung bang meron kang baril. Kasi paputok yan, di ba? Tapos nakakomplay ka, atay ka. Ayun, mali pa lang, natutunan mo na lang yun. Kasi, alasin pa ako yun. Lord, bigyan mo naman ako ng ganito, gano'n. Siyempre, may kasama ng konting paawa sa tatay mo. Di ba? Ganun po tayo dapat. Di ba? Pray without ceasing. Lo and behold, 21 pa lamang, nandun na po yung nakikita ko, siyempre. Nakikita mo, lalabas yun, tapos may dalang gano'n, sisilipin mo, pag hindi sila natin, uy, ito na yung baril ko. So, yung mga ulilit na gano'n, malaki ng bagay sa ating po yun. Di ba? So you should pray. Di ba? Pati, Pasko na mo rin, may 15 minutes. Parigalan mo na sa akin another 15 minutes. Okay. Hindi tayo abot yan. Okay mo na ay. Okay. In 1 Timothy 1:1-2, sabi po rito, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God, our Savior, and the Lord Jesus Christ, our hope, to Timothy, a true son in faith, grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. So, ano po ang sinasabi po rito, no? Maliwanag po na si Paul, no? Na sinasabi ng Panginoon. Paul is clear that Jesus is our hope. Paul is saying our expectations are centered on Jesus Christ, who is the foundation of our faith. We are looking forward to Jesus Christ, our only hope. No? So what has Jesus done that makes us confident that our expectation will take place in the future? Remember, mga kapatid, no? Yung hope in the Greek word is elpis. Hope, expectation, someone or something on which expectation are centered. Now, if Jesus is our hope, it means Jesus is our what? Expectation. He will deliver what was promised by God. Therefore, we expect many things from Jesus our hope. No? So, yung ano po yung pangako ng Panginoon sa atin, no? Ang nangako po sa atin is si Jesus, no? Ay no way na hindi niya po i-deliver yung binangako niya. Like, number 1, no? Jesus, our hope, promises blessings for those who focus on Him. No? Sino may gusto ng blessing dito? Amen. Dalawang kamay. Hindi ba? Ayaw? Marami yung meron na yata. Ulitin natin. Sino may gusto ng blessing dito? Ayun! Ibig sabihin na meron na, gusto pa. Di ba? Ganun ang Lord na siksik, liglig at umaapaw. No? Okay. Sabi nito, meron kondisyon. Kaya kapatid, isa yung blessing, may kondisyon. Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Jesus even promised that we won't even have to think of things to wear or eat because the Father knows our needs, and He promised that He will supply all our needs according to His riches in glory, which is Christ Jesus. So remember, mga kapatid, when the disciples obeyed Jesus and cast their nets on the right side of the boat, remember nung si Jesus po ay nabuhay na, no? Si Peter nag-iyan ng isda. Yun, isda tayo. Tapos, buong gabi, walang nahuli mga kapatid. No? Then the following morning, maaga-maaga, nandun si Jesus, nag-iihaw na. Sabi, kumusta kayo? Hindi lang na mukhaan. Wala.
Malas po. Yun ang mga pinili, malas. Walang swerte. Sabi yun, bakit? Wala akong huli. Kasi yung lambat niya sa right side, no? So, kinas ko nila. Alam mo, wala nahuli na. Sino nakakalam dito? May premyo, bibigay ni Brother Diwa mamaya. Sino nakakalam? Ha? Ilan nahuli? Ilan nahuli isla? Oo. Ha? Kinas ng ano? Walang huli overnight yung mga disipulo. Sabi ni Jesus, okay, you cast your net on the right of your boat. Pag huli nyo, ang bigat, no? Inihaon nila ang lalaki ng mga isda. At wala pong sira doon sa net. Ilan naman nahuli? Sorry wala kayo regalo. Ako lamang magkakaroon. 100 what? 53. 153 big fishes. 153. Kasi sumunod po sila sa Panginoon. No? They have a hope to sa word ng Panginoon. Amen? Ganon din po tayo dapat. No? Pag inutusan tayo ng Panginoon, baka. Wala. Yung baka means doubt yun. Remember, without faith, you can never please God. Amen? Kaya sorry na lang, no? Wala kayong nakagapan naman 1,000 na bibigyan. Okay. So, sabi nito, Jesus Christ is therefore our hope that all our needs will be met, including material needs. No? Alam mo yung 153, that's a big deal kasi yun po yung kanilang kanilang bread and butter ng araw. Parang ginto sa kanila. Okay. Second, Jesus our hope promises defeat of death and sin. Sabi sa Romans 6, knowing that Christ, having been raised from the dead, dies no more, death no longer has dominion over him. Jesus defeated death. Death is something brought into God's perfect creation through the sin of man. Pero sabi rito sa 1 Corinthians 15, 21-22, for since one man came death, one man also came the resurrection of the dead. For us in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive. So, due to Adam's sin, mga kapatid, remember po yung kasalanan ni Adam sa Garden of Eden. Hindi siya sumunod sa Panginoon, no? Dahil dito, sumunod siya dito kay Eva, no? Nagkaroon po siya ng disobedience in the Garden of Eden. All mankind therefore died because of that. Namana na yung kasalanan. Because sabi ng Panginoon, for all have sinned and come short of the glory of God. And the wages of sin is death, but the free gift of God, itong hope, no, is eternal life through Jesus Christ our Lord. So Jesus, the perfect offering to God, because He was sinless, redeemed mankind from their sins by dying on the cross to save all of us. So Jesus Christ is therefore our hope against death and sin. Amen? Kaya po kanina, yung invento ni Brother Dio, pinuntahan nila na napatay, nakasabit sa ESP. Imagine, nakakalungkot. Naka-ordain niya. Tapos, nung maging pastor, ay matagal na naglilingkod sa Panginoon yun. Kaya bigla inatake.
tinawag yun ng Panginoon sa taas. No? Mas maganda yung kalagayan niya because nandun na siya sa presensya ng Panginoon. Amen? Yun ang early Christmas gift niya sa Panginoon. Why? Because sabi ng Panginoon yung presence na what do you call this? Mabuti pa yung absence from the body is to be present with the Lord. So absent nga sa Kapaskuhan ito, he is not present with the Lord because yun po ang gusto ng Panginoon eh. Remember si Enoch, di ba? Ni-rapture kagad ng Panginoon, di ba? Sabi nga na iba, hindi na dumaan ng revelation. Nakasama na kasi ang God, tumang-tuwa kay Enoch because Enoch walk with God. No? Ganun po tayo kung dapat ang ating kong lifestyle sa Kanya. When we wake up, we talk with the Lord. Talk to Him about anything. No? Anything. You want to thank Him for everything. You want your expectation, etc. You want the Lord Jesus Christ want you to do. No? Ganun ang gawin mo, yung lifestyle na ganun din. Tingnan natin, no? Let's talk about that after a month kung ano yung pagbabago ng Christian life mo. Kasi ang nangyayari ng mga kapatid, ito, aminin natin. Pag-isip mo, yung cellphone kagad ng meeting mo. Tingnan mo messenger mo, tingnan mo yung Bible mo, titignan mo yung Facebook, etc. Your God is left behind. Di ba ba? Kaya ginagawa ng iba, no? Yung isang namin hindi na ayaw na niyang sumali na sa mga Bible at saka messenger. Kasi naaagawan siya ng prayer tayo sa Panginoon. With the Lord. No? Okay? So, Jesus therefore is our hope against death and sin. And thirdly, Jesus our hope gives life. Sa John 10:10, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life, and that they may have it abundantly. Jesus is not necessarily talking about material blessings, mga kapatid, but also spiritual life. However, you can have abundant spiritual life if you are not dead to sin. Ibig sabihin, kung tayo po hindi humingi ng tawad sa Panginoon bilang Diyos na kapagligtas, no? Hindi po tayo humingi ng tawad sa Panginoon. Sa ating mga kasalanan na pinagka po natin sa bilang Diyos na kapagligtas, no way na may material blessing ka, mga kapatid. No? Pero, meron din naman nagbibigay ng blessing eh. Di ba? Ilang klaseng Lord? Aside from our Lord Jesus Christ, no? Ilang klaseng Lord? Gambling Lord. Waiting Lord. Drug Lord. No? May kilala ko, malaki pa eh. Malaki pa. Pinakita dito, drawer niya, puno-puno na nakakapal na gano'n. Sa kaliwa, puno-puno na nakakapal na gano'n. No? Pero hindi makapagbayad ng plano. Yun ang Lord niya, kapatid. At yun, napuno. Hindi siya nakakilala sa Panginoon. Huh? So, Jesus our hope, ito pangita, is coming back. In 1 Thessalonians 4:16-17, for the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, will rise first. Then
we who are alive and remain shall go up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord forever and ever. Hallelujah. Amen? Sa araw, mga kapatid, no? Babalik ang Panginoon. No? Pagtunog ng trompeta, no? Hindi ko, pwede mo, tuwag! Tuwag! Nakalimutan ko sabihin. Dapat may ganun tayong background. No? Pagtunog na gano'n, no? Tapos isang kirap ng mata na gano'n, yung mga nabubuhay. Una yung mga patay muna, anong klaseng estado yung katawan mo, buto yan, ano, tawag dito, ako, o kaya gutay-gutay ng katawan mo. Pag ikaw ay tunay na tumanggap kay Kristo, nagsisi ng iyong mga kasalanan, kapatid, tunay na tumanggap ka bilang Diyos na kapagligtas, no? Ano mang oras na mamatay ka, no? Pagbalik ng Panginoon, sa pagtunog ng trumpeta ng malakas, no? Tapos, akit ka agad yung mga namatay, no, kapatid. No? At ang Panginoon Jesus nandun nag-antay sa iyo. At pangalawang isang mata ng gano'n, malakasan naman, yung mga nabubuhay na nandito. May sabi mo sa kapatid mo, na matutulog. No? Baka pag matulog yung trumpeta, wala ka, hindi ka makakasama sa taas. Hanggang dito ka lang. May iwanan ka. May regalo ka nga, pero dito ka. No? Hindi ka makakasama ron. So, ayan po. No? So, Jesus Christ, therefore, our hope that we shall spend eternity with Him because He promised that He would return for His saints. Amen? Palakpakan po lang tayo Panginoon. Tayo po nakakasiguro sa lahat ng mga tunay na tumanggap kay Kristo ng Diyos na ipagligtas. No? Mga kapatid, o yung mga nanonood po dito, no? Sa mga hindi ba po nakakatanggap kay Kristo ng Diyos na ipagligtas, kilalanin po natin, sabi ng Panginoon, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat na po tayo nagkasala at hindi nakarating sa kalulutin ng Panginoon. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya po, kung hindi po pa kayo nakakatanggap sa Kanya, no? Nangyari lamang yung pipikyo yung mata, bisikin na yung mga nakaupo mo dito, hindi po po tumatanggap, no? Simulan po lamang kayo sa aking panalangin ito, Panginoon Jesus. Salamat po, Panginoon, at pinadala mo ang iyong bugtong na anak na si Yesu Kristo upang mamatay sa aking mga kasalanan. Yesu Kristo, patawarin niyo po ako sa lahat-lahat ng aking mga pagkakasala. Ugasan niyo ito sa pamamagitan ng iyong banal na dugo na binuhos sa krus ng Kalbaryo. Wala po kayo, Jesus. Ako'y naniniwala na ikaw ang aking pag-asa. Ikaw lamang at ikaw lamang ang siyang makakapagdala sa akin sa kalamitan. Kaya mula po ngayon, tinatanggap na po kita ikaw bilang Diyos na kapagligtas. Ikaw na po magkali sa aking buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kaya kapatid, ngayon tinanggap mo na ang Panginoon, ikaw po ay anak ng Diyos. Sabi niya, to all who believe Him, to all who receive, He gave the right to become the children of God. So, lalo malaki po ang iyong hope. No? Remember mga kapatid, no? Now that our hope, the Lord Jesus Christ has promised material things, material blessing, and He delivered the disciples time
during the circumstance, defeated death by dying on the cross and being raised to life again after 3 days. He has given us life by the new covenant in His blood, and He is coming back again to take us to heaven and fulfill all His promises. So, and with that, ano naman po ang ating pong gagawin po? No? Ngayon po, Kapaskuhan, ang pinakamagandang regalo na ibibigay po natin sa Panginoon, unang-una, yung ating sarili. No? We have received Him as our Savior and Lord. At pangalawa po, yung mga kaluluwa o mga kapatiran po natin, sa mag-anak, eskwela, BFF, saan sila naroon. Ganun din po ang gawin sa kanila. Madala niyo sila sa Panginoon upang sila po ay magkaroon ng tunay na pag-asa. Amen? Remember mga kapatid, when Jesus Christ was born, hope was born into this world. Amen? The blessed Christmas.